Nakatira ka sa isang subdivision. Ilang taon kang hindi nakabayad ng association dues. At bigla na lang hindi na pinapasok ang iyong taxi at grab sa subdivision. Hindi na tinatanggap ang pagpapadala ng pagkain at package sa bahay mo. At ang koleksyon ng basura sa inyo, binawasan mula 2 beses sa isang linggo tungo sa 1 beses bawat 2 linggo. At ang sabi ng HOA officers, delinquent homeowner ka. Yan ang aming karapatan. Legal ba ang ginawa ng HOA officers o ng Homeowners Association officers? Sinabi ng Korte Suprema, illegal ang ginawa ng HOA officers. At hindi lang iyon ang naging hatol. Permanenteng naalis sa tungkulin ang mga opisyal ng HOA. Pag-usapan natin ang kasong sa Big versus Court of Appeals, GR number 278137, promulgated on April 7, 2026. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang kaso na ito ay tungkol sa mag-asawang homeowner, ang spouses retirado sa isang subdivision. Mula 2016 hanggang 2021 o 5 taon, hindi sila nagbayad ng kanilang monthly association dues. Dahil dito, inideclare sila ng mga homeowners association officers na delinquent members. At bilang parusa, nagpataw sila ng mga sumusunod. Una, pinigilan ang mga security guard na itaas ang boom gate para sa mga taxi, grab at iba pang sasakyan na susunduin ng mag-asawa. Pangalawa, ipinagbawal ang pagpasok ng mga delivery, pagkain man yan, package, o appliances sa kanilang bahay. Ikatlo, binawasan ang koleksyon ng basura sa kanilang tahanan. Mula 2 beses sa isang linggo, tungo sa 1 beses lamang bawat 2 linggo. Ika-4, ipinagbawal ang pagpuputol ng damo o pagpapalinis ng lugar sa loob ng 5 metro mula sa kanilang property. Hindi tinanggap ng homeowner sa mga parusa. Nag-file sila ng reklamo sa Human Settlements Adjudication Commission o ang HSAC. Pinaboran sila ng HSAC. Pinaboran din sila ng Court of Appeals. At umakyat ang mga HOA officers sa Supreme Court. Denied ang petition ng mga HOA officers. Affirmed ang permanent disqualification nila sa pagtataglay ng anumang posisyon sa Homeowners Association. Pero higit pa dito, pinaliwanag ng Korte Suprema ang mga karapatan ng homeowners at ang mga limitasyon ng kapangyarihan ng HOA sa ilalim ng Republic Act No. 9904 o ang Magna Carta for Homeowners and Homeowners Associations. Sinabi ng Korte Suprema sa ilalim ng Section 7A ng Republic Act No. 9904, ang mga miyembro ng association ay may 2 hiwalay na karapatan. Una, ang karapatang mag-avail at mag-enjoy ng basic community services and facilities, katulad ng security, maintenance ng daan, at koleksyon ng basura. Pangalawa, ang karapatang gumamit ng common areas tulad ng mga daan at ibang bahagi ng subdivision na pag-aari o pinananatili ng Homeowners Association. Pero pwedeng magbigay ng sanksyon ang HOA sa delinquent members nito. Ito ay malinaw at legal. Subalit ang karapatang magparusa ng HOA ay may limitasyon. Sinabi ng Korte Suprema, ang HOA ay pwedeng bawian ang delinquent member ng kanyang karapatang mag-avail ng basic community services and facilities. Pero ang HOA ay hindi pwedeng bawian ang delinquent member ng kanyang karapatang gumamit ng common areas tulad ng mga daanan. Kaya pag-aralan natin ang mga parusa na ipinataw sa mag-asawa. Ang pag-block ng boom gate para sa mga grab at taxi, hindi lamang ito pag-restrict ng basic services. Ito ay pag-restrict ng karapatang gumamit ng daan na isang common area na hindi maaaring bawiin kahit na sa delinquent member.
Ang pagban ng delivery ng pagkain at package. Ito ay pag-restrict ng basic community services, pero kahit pwedeng bawiin ng HOA, kailangan itong gawin sa loob ng balangkas ng RA 9904 at malinaw na hindi ito sumunod sa tamang proseso. Ang pagbabawas naman ng koleksyon ng basura. Ang basura ay itinuturing na basic community service sa ilalim ng batas. Hindi ito maaaring bawasan bilang parusa. Ito ay isang karapatan ng lahat ng homeowners, delinquent man o hindi. Ang pagban ng pagpapanatili ng paligid ng bahay, ito rin ay lampas sa nararapat na karapatan ng HOA officers. Sinubukan pang ipagtanggol ng mga HOA officers ang kanilang akto. Ayon sa kanila, ang boom gate ay hindi naman ganap na nagpipigil sa pagpasok. Pwede pa rin pumasok ang taong bahay. Ang sasakyan lang ang hindi pinapapasok. Subalit, hindi ito tinanggap ng Korte Suprema. Sabi nila, ang reasoning na ito ay misleading. At kahit hindi na pinapataw ang mga parusa ngayon sa mag-asawang retirado, hindi nito inaalis ang liability ng HOA officers sa mga nagawang paglabag sa mag-asawang homeowners. Mayroong 3 mahalagang aral tayong mapupulot mula sa kasong ito. Una, bilang homeowner, kahit delinquent ka sa dues, may 2 karapatan kang hindi pwedeng bawiin sa iyo. Ang karapatang gumamit ng mga daan at common areas ng subdivision. Pangalawa, ang HOA ay may karapatang magparusa sa delinquent member, pero dapat ito ay nasa loob ng balangkas ng RA 9904. Hindi lahat ng parusa ay legal, hindi lahat ng sanksyon ay pinapayagan ng batas. Ikatlo, ang mga HOA officers na lumagpas sa kanilang kapangyarihan at nilabag ang karapatan ng isang homeowner ay maaaring permanenteng ma-disqualified ng mga siwa ng Homeowners Association. Hindi lang ito fine, ito ay permanent disqualification. Ang bottom line, kung may utang kang dues sa HOA, pag-usapan natin yan. Kailangan mo itong bayaran. May parusa para sa hindi pagbabayad. Pero ang parusang ito ay may mga limitasyon. Hindi pwedeng hadlangan ang iyong daan. Hindi pwedeng pigilan ang delivery sa iyong tahanan. Hindi pwedeng bawasan ang pagkolekta ng basura sa iyong bahay. At kung iyon ang ginagawa ng Homeowners Association officers mo sa iyo, may legal remedy ka sa batas. Kung nakatira ka sa subdivision o may kakilala kang nakakaranas ng ganito, i-share mo ang video na ito. Baka kailangan nilang malaman ang kanilang mga karapatan at pananagutan bilang homeowners. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.